So, meron ba kayong mga battery ganito guys, yung kinalkal nyo na at nasira na yung kanyang shrink tube? So, ngayon may ituturo ako sa inyo na mas magandang pang-wrap sa kanya na nasa paligid nyo lang. So, delikado yan na may dikit dyan. So, meron ako ituturo sa inyo guys na materials na pwedeng pang-wrap sa kanya na nasa paligid lang. Yung mga ganitong klaseng mga plastic bottle sa mga soda. So ito guys, ikat lang natin siya gamit ang kahit anong matalim na kutsilyo. So ayan. Pagkatapos ay putulin din natin sa kanyang kabila. Kailangan guys punasan natin kasi medyo basa yan, kahit sabihin natin na naka-stack na sa gilid. Binasura na natin. Yan, may gamit pa yung mga naibasura natin ganito. So, pwede pa natin siyang pang-wrap sa mga tubo, yung mga dugtungan, yung mga malilit na bottle, pwede siya guys. Kasi liliit yan pag nainitan. So, dito, meron na akong naikat na dalawang bottle kasi hindi kasya or hindi pwedeng isa lang kasi mahaba yung battery pack natin. So, pwede sa mga battery pack na ganitong size. So yung mas malaking battery pack, pwede yung mga mas malalaking mga plastic bottle, yung mga tubig, yung mga Wilkins, ganon. Ingat tayo kasi ngayon kanyang wire ay nabalatan na baka magdikit or kaya sumaya dun sa kanyang BMS. Saktong-sakto lang siya guys sa ganitong klaseng battery. So sa mga nagkalkal ng mga battery ng kanilang motor na LiPo4 o kaya lithium ion, kung wala kayong mabili or wala tayong maibili na kagaya ko, pwede siya guys, mas maganda pa kasi mas makapal to kaysa sa mga shrink tube. Yung shrink tube kasi manipis pala. So eto, mas maganda kasi nga makapal siya tapos see-through pa siya. Nakikita yung battery sa loob. Mahilig naman tayo sa ganyan eh. Saktong-sakto. So, ang gagawin lang natin, i-overlap lang natin. Ganon. Medyo mahirap lang siyang ipasak kasi nga saktong-sakto lang siya. Kuha tayo ng kutsilyo para maipasak natin. I-guide lang natin. Ingat tayo kasi yung battery, baka matamaan yung kanyang tab. Yun o. So pag na-shrink na natin yan, pwede pa nating doblehin guys para mas makapal siya. Wala namang problema kasi nga yung mga bottle na ganyan, libre naman siya kasi napupulot lang natin sa paligid-ligid. At yung ganyang mga bottle ay ayaw bilhin ng mga magbobote. So ngayon mare-recycle pa natin. Bawas pa tayo sa mga basura. Yan yung excess, pwede nating tanggalin. Ngayon, ang gagawin ko na lang, kaysa hiwain ko, butasan ko na lang siya. Para doon dumaan yung kanyang wire. So dahil mahirap siyang butasin gamit ang kutsilyo, gumamit ako ng drill. Para sa maganda yung kanyang butas. Pwede rin kayong gumamit ng pinainit na bakal para mabutas nyo na maayos. Ingat lang kasi nga baka sumayad yung kanyang wire sa kanyang board. Wala na tayong pagkikinabangan. Oras na nasira yan, bili na tayo ng iba na BMS. So ang BMS kasi ay battery management yan para hindi masira yung battery. Para ma-charge siya ng individual. Ma-monitor yung laman ng bawat battery. Tapos makontrol yung overcharge at undercharge. Ang mga lithium ion kasi pag na-discharge masyado siya at na overcurrent, nasisira siya. Compare sa mga ibang battery kasi mas maganda siya. Mas matagal yung kanyang lifespan compare sa mga flooded tag, yung mga ditubig. So ngayon, wala tayo pang sealer or heat gun. Ang gagamitin natin ay hair dryer. So ito guys ay hindi siya masyado mainit at hindi niya kayang ma-shrink at ma-melt. So ang gagawin natin, tatakpan natin yung likod niya para makontrol yung hangin.
Kasi yan ay control lamang para or tamang-tama lang sa init para sa buhok. Pero kung tatakpan natin yan, tataas yung kanyang temperature kasi nga hindi masyado makakahigop ng hangin. So ang tendency nun, yung init ay tataas. Ingat lang tayo kasi dapat may papasok pa rin na konting hangin. Kasi pag nasobrahan naman ng init ay magka-cut off yung ating hair dryer. So kahit anong hair dryer yan guys, pwede basta tatakpan nyo lang yung kanyang air inlet. Huwag nyo lang sobrang sarahan. Kailangan may papasok na kahit na sabihin natin na 25% na hangin. Mainit na yan. So yung mga gamit natin sa bahay ay pwedeng gamitin. Yan, wala akong binili dito guys na pang seal at yung shrink tube, wala. Mga ano lang yan, yung mga available sa bahay natin. Ayun o. Kita nyo? Kaya niyang painitin. So hindi na natin kailangan ng sealer. Yung iba, ang ginagamit nila ay yung ano, yung tawag dito, yung pinakulong tubig, yung kanyang singaw. So pag gamitin natin yung sa electronic ay hindi pwede kasi nga moisture yun tubig yun pag nag-condense, tubig mamumuo sa loob. So itong method na to ay safe na safe. Ingat tayo sa kanyang wire, baka magdikit, positive at negative. Yun kitang-kita niya talagang gumagalaw yung kanyang ano, yung plastic bottle. Mainit siya, pwede siya guys, matagal ko nang ginagamit yung ganito. Kahit sa mga shrink tube, kung meron kayong shrink tube, ganyan lang ang method na gagawin niyo. Kaya lang medyo matakaw sa kuryente kasi nga ano yan heater. Pero kung sa mga shrink tube na maliliit, pwede ng lighter. Pero ito kasi ay malaki, hindi pwedeng lighter dyan. Ayan yun. Ito pa kahit hindi tayo bumili ng string tube na malalaki, mahal din yan guys. Tapos ang mahirap pati, medyo matagal bago dumating. Kaya para sa akin, pinaka-practical na to na method to seal your kinalkal na mga battery pack. Sa mga e-bike, di ba kung minsan nagkakalkal tayo, chine-check up natin yung battery kung legit or hindi. So ngayon, kung sinira natin yung kanyang string tube, wala na. So bibili na naman tayo ng string tube. So para sa akin, yung mga plastic bottle na ganito, pack na pack siya guys na pwedeng gamitin. Yun yan, mas matibay pa siya at mas makapal compare sa string tube. Pero kung takot na takot kayo sa itsura niyang clear, di pinturahan nyo. Walang problema, spray. Okay, so yan guys, okay na. Sana kahit paano nakatulong itong hack na to para sa mga nasirang mga battery pack, yung kanyang cover. Ayos, thank you.